Kabanata 2271. Maya-maya, may isa pang pagbubukas sa kalangitan kung saan lumitaw ang isang nakatatanda na may uban na buhok at berdeng roba. Siya ang pinuno ng pamilya Steele na si Louis at kasama niya si Tobias. Tumingin ang nakatatanda sa paligid at nakita ang mga pinuno ng 4 na pangunahing sekta at ngumiti. "Kumusta sa inyong lahat? Umaasa akong hindi ako huli." Pagkatapos noon, lumabas sila mula sa pagbubukas at lumipad palabas. Sa totoo lang, medyo nakaramdam ng pangamba si Louis sa 4 na pinuno ng sekta. Ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay dahil kay Jason. Bago nito, nag-usap sina Jason at Clarken tungkol kay Severin. Sa huli, pareho nilang napagdesisyonan na patayin si Severin sa Starry Sky Battlespace. Gayunpaman, dahil napatay ni Severin si Sean sa Fierce Beast Mountain, wala nang angkop na kandidato ang mga Gar na maipapadala sa Starry Sky Battlespace. Kaya naisip ni Jason ang pamilya Steele at si Tobias. Kahit na hindi kasing lakas ni Tobias ang iba, kahit papaano ay matutulungan niya si Simeon upang tumaas ang tsansa nilang manalo kapag nasa Starry Sky Battlespace na sila. Matapos ang pag-uusap, nagpasya si Jason na pumunta sa pamilya Steele upang dalawin si Clarken at nag-alok ng 2 7th grade na alchemical pill upang tulungan si Tobias na umangat sa antas ng Paragon. Masayang-masaya si Jason nang makita niyang dumating si Louis. Hindi naman huli. Eksakto lang ang dating mo. Nakahinga ng maluwag si Louis nang makita kung gaano kasaya si Jason. Noong una, inakala niyang wala ng pag-asa na may miyembro ng kanilang pamilya ang makakapasok sa Starry Sky Battlespace ngayong taon dahil ang mga nasa tamang edad ay hindi pa naaabot ang antas ng Paragon. Pagkatapos ay dumating si Jason at nagbigay sa kanila ng 2 alchemical pill upang tulungan si Tobias. Dahil doon, nagpasya si Louis at ang kanyang pamilya na pumanig kay Jason. Matapos sumagot si Jason, tumanggo si Roman kay Louis at sinabi habang hinahaplos ang kanyang balbas na Ginoong Louis hindi ka huli. Hindi pa nabubuksan ang portal patungo sa Starry Sky Battlespace. Kilala at nakausap na nina Roman at ng iba si Louis noon dahil lahat sila ay mga pinuno ng sekta o pinuno ng pamilya. Bagaman medyo nagulat si Roman na makita si Louis dito, kumilos pa rin siya bilang isang maginoo at nakihalubilo ng normal. Binati rin ni Cicely si Louis sa pamamagitan ng pagtango. Samantalang sumulyap lamang si Oscar at walang sinabi. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga henyo nang makita si Tobias. Medyo nagulat si Soren dahil naalala niyang level 9 Supreme Saint pa lamang si Tobias nang magkita sila ilang buwan na ang nakalipas. Hindi niya inaasahang makikita si Tobias na umangat sa antas ng Paragon ng napakabilis. Karamihan ay dahil hindi inisip ni Soren na kasing husay at kasing talento ni Severin o Carl si Tobias. Kung sasabihin niya, malamang ay magkapantay lamang sila ni Soren. Gayunpaman, isa siyang disipulo ng Deform Sect at may kakayahan ng sekta na magbigay sa kanya ng sapat na dami ng 7th grade na alchemical pill. Samantalang ang pamilya Steele ay isa lamang pangalawang uri na pamilya sa South Sky. Hindi kasing lakas ni Louis si Oscar o ang iba pang pinuno ng 4 na pangunahing sekta. Kung may 7th grade na alchemical pill man ang pamilya Steele, malamang ay ibibigay nila iyon sa mga nasa antas ng Paragon na. Dahil dito, talagang mausisa at nagulat si Soren na makita si Tobias na umangat ng napakabilis. Gayunpaman, isa siyang matalinong tao na alam kung kailan hindi dapat magtanong o makialam sa usapin ng iba. Pagkatapos ay naalala niya ang sagupaan nina Severin at Simeon kanina. Sinasabi ng kanyang kutob na aasahan niyang hahabulin ni Simeon si Severin dahil nasugatan siya nito kanina. Tutal, hindi naman ang tipo ni Simeon na madaling magpatawad. Noong una, nakuha ng pagdating ni Tobias ang atensyon ni Winston. Ngunit matapos ang isang tingin, hindi na siya nag-abala pa kay Tobias. Hindi inisip ni Winston na magiging banta si Tobias sa kanya dahil kakapasok pa lamang ni Tobias sa antas ng Paragon. Ang mga taong nakakatakot para kay Winston ay sina Severin at Simeon pa rin. Tumanggo lamang sina Callie at Isabella kay Tobias at hindi na siya muling tiningnan. Hindi tulad ng iba, masiglang tinanggap ni Simeon si Tobias. Ngumiti siya at sinabi na Tobias, lumapit ka rito. Alam ni Tobias na hindi siya papansinin ng iba dahil hindi pa sapat ang kanyang lakas upang humanga sila.
Kaya agad siyang lumapit kay Simeon at sinubukang palugurin ito. Kumusta Simeon? Pakialagaan mo naman ako kapag nasa loob na tayo. Mahinang sumagot si Simeon na sige. Ngunit huwag mong kalimutan ang usapan natin. Kasabay nito, hindi niya maiwasang sumulyap kay Severin na nagpapahinga at nakapikit ang mga mata. Kung nakatingin lamang si Severin, makikita niyang binibigyan siya ni Simeon ng nakamamatay na titig. Matapos ang paalala, nanatiling nakatayo si Tobias. Huminga siya ng malalim at magkahalong damdamin ang kanyang naramdaman. Alam niyang nakuha niya ang pagkakataong ito dahil sa Day-Firm Sect ngunit may kapalit iyon. Kailangan niyang tulungan si Simeon na patayin si Severin kapag nasa Starry Sky Battle Space na sila. Habang naaalala niya ang panahon nila sa Arctic Heights, patuloy siyang ginugulo ng lakas at kakayahan ni Severin. Alam niyang haharap siya sa mahirap na labanan dahil hindi titigil si Simeon hanggat hindi niya napapatay si Severin. Gayunpaman, wala na siyang aatrasan dahil nagpasya ang pamilya Steele na pumanig sa Day-Firm Sect. Kung magpapakita siya ng kahit anong senyales ng pagtutol o pagtataksil, siya ang unang papatayin ni Simeon. Napabuntong hininga siya at nakaramdam ng kaunting pagkadismaya ngunit wala siyang magagawa kundi maghintay kasama si Simeon na magbukas ang portal patungo sa Starry Sky Battle Space. Makalipas ang ilang sandali, nagliwanag ng matindi ang portal sa itaas ng tuktok ng bundok. Dahan-daang lumaki ang buhawi hanggang sa tuluyang naging matatag. Sa liwanag, pakiramdam ni Severin ay tila nakatingin siya sa isang sinaunang kalawakan. Bawat bituin ay kumikislap ng maliwanag. Habang tinitingnan niya ang mga bituin, naramdaman niyang nagsimulang tumaas ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang energy core. Ngayong nabuksan na ang portal patungo sa Starry Sky Battle Space, sinabi ni Jason kay Simeon na bukas na ang portal ngayon. Ano pa ang hinihintay mo? Umalis ka na. Hindi nag-aksaya ng oras si Simeon at lumipad papasok sa portal kasama si Tobias. Maya-maya, kumuha si Roman ng dalawang anteng-anteng at ibinato kina Winston at Soren. Ito ay defensive charm na ginawa ko. Dahil sa mga patakaran ng Starry Sky Battle Space, ang mga may antas lamang sa pagitan ng Paragon at Royal Paragon ang maaaring pumasok. Ang defensive charm na ito ay kayang pigilan ang atake mula sa Level 5 Paragon. Gamitin ninyo ito ng maayos at maaari nitong iligtas ang inyong buhay, sabi ni Roman. Kahit pa gumawa si Roman ng defensive charm na kayang pigilan ang atake mula sa Level 9 Paragon, wala rin itong silbi dahil sa mga patakaran ng Starry Sky Battle Space. Tinanggap ni na Winston at Soren ang defensive charm at lumipad papasok sa portal. Kasabay nito, handa na ring umalis sina Kali at Isabella. Tumapak sila sa ulap upang tumungo sa portal. Hindi na naghintay si Carl at lumipad ng napakabilis dahil papunta na rin sa portal ang iba. Nakita iyon ni Severin at ayaw niyang maiwan. Nang papunta na siya, may nakita siyang anteng-anteng sa kanyang harapan. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Oscar sa kanyang isipan. Ito ay defensive charm na ginawa ko. Kaya nitong pigilan ang buong atake mula sa Level 7 Paragon. At mayroon din itong mapa ng Starry Sky Battle na iginuhit ko matapos akong pumasok roon noong huli. Tuwang-tuwa si Severin nang marinig iyon. Mas mapapadali ang paggalugad sa Starry Sky Battle Space kung may defensive charm at mapa siya ng Starry Sky Battle Space. Maraming salamat, sagot ni Severin gamit ang kanyang Divine Sense at mabilis na itinago ang defensive charm sa kanyang storage ring. Pagkatapos noon, lumipad siya sa himpapawid upang tumungo sa portal. Sa sandaling nasa loob na siya ng portal, nakaramdam siya ng napakalakas na enerhiya sa paligid niya. Napakalakas nito kaya hindi niya mapigilan. Inakay nito ang kanyang katawan paitaas. Nang umabot sa isang taas, tumingin siya pababa at napagtanto na napakataas na niya at ang bundok ay unti-unting naging maliit na tuldok. Pagkatapos ay napansin niyang maraming tuldok. Maya-maya, nakilala niya ang ilan sa mga iyon. Ito ang Arctic Heights at iyon naman ang Fierce Beast Mountain. Habang mas lalo siyang umaangat, nakita niya ang karagatan. Nagulat siya. Ganito pala ang itsura ng South Sky kapag mula sa itaas. Mas malaki ito kaysa sa inaakala niya. Patuloy siyang inaakyat ng kapangyarihan at sa wakas ay nakita niya ang iba pang mga estado.
Iyon ba ang Great Flare na papikit siya habang nakikita ang isang lupain na halos kasing laki ng South Sky? Matatagpuan ito sa ibaba ng Fierce Beast Mountain at konektado sa South Sky. Sa kalangitan sa ibabaw ng Great Flare ay may makapal na patong ng espiritu ng karangalan. Malabong naramdaman ni Severin na may maswerteng gintong dragon na lumilipad sa paligid ng ulap. Ang Great Flare ang lugar kung saan naninirahan ang dinastiya ng mga tao. Matagal na ang kasaysayan ng dinastiya at ang kapangyarihan ng mga Maharlika ay kasing lakas ng banal na lupain. Nagpatuloy si Severin sa pagtingin sa lugar lampas ng Fierce Beast Mountain. Isang napakalawak na lugar iyon na maraming beses na mas malaki kaysa sa South Sky. Sa tingin ko iyon ang Midland na isip ni Severin habang kalmado ang pakiramdam. Dahil sa matalas niyang paningin, hindi hadlang ang layo sa kanya. Nakaya pa rin niyang masiyasat ang Midland gamit ang kanyang mga mata. Habang tumitingin siya, napansin niyang maraming haligi ng liwanag ang bumababa sa Midland. Bawat haligi ng liwanag ay may dalang isang cultivator. Ang mga cultivator na iyon ay kapantay niya o mas malakas pa sa kanya. Nagulat siya at naisip, hindi nakapagtataka kung bakit gustong pumunta ng lahat sa Midland. Tingnan mo ang dami ng cultivator na karapat-dapat pumasok sa Starry Sky Battlespace. Ayon sa mga patakaran ng Starry Sky Battlespace, kailangang mas bata sa 40 taong gulang ang isang cultivator upang makapasok. Napakahigpit na patakaran iyon. Dahil doon, 9 lamang sila mula sa South Sky ang maaaring pumasok sa Starry Sky Battlespace. Ngunit sa Midland, 10 beses ang dami ng cultivator na pasok sa pamantayan. Habang nagugulat si Severin, napansin niya ang isa pang lugar na lumitaw sa kanyang paningin sa silangan ng Midland. Ha! Iyon ba ang East Plain? Halos kasing laki rin ito ng South Sky. May isa pang lugar na lumitaw sa kanang bahagi ng Midland. Gayunpaman, mukhang isang desyerto. Mula sa nakikita ni Severin, may oasis sa gitna ng lupain na kalahati lamang ng laki ng South Sky. Sa tingin ko iyon ang West Region. Narinig kong maraming makapangyarihang obispo mula sa West Region at ang isa sa mga banal na lupain ay tinatawag na Thunder Music Church. Batay sa impormasyong nalaman niya, alam ni Severin na mahusay ang Thunder Music Church sa pagkukontrol sa isip ng mga tao. Sinasabi nilang ginagawa nila iyon upang tulungan ang mga tao na magpatuloy at burahin ang kanilang mga kasalanan. Kapag naipatupad ang salamangka sa target, mababago ang isip nito at makokontrol siya. Sa huli, ang target ay magiging isang tauhan ng simbahan na mananalangin lamang araw-araw maliban kung may iba pang ipapagawa sa kanya. Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan, nagkaroon noon ng matinding digmaan ang West Region at South Sky. Noong panahong iyon, ang South Sky ay pinamumunuan ng masasamang cultivator at mga mahiwagang nilalang. Matagal na nagtagal ang digmaan. Karamihan sa bahagi ng West Region ay disyerto. Kulang ito sa likas na yaman at espiritual na enerhiya. Napakasama rin ng panahon. Marahil yun din ang dahilan kung bakit maraming dakila at makapangyarihang cultivator ang lumitaw. Lalo na ang mga miyembro ng mga simbahan. Napakalakas ng kanilang kakayahan at determinasyon na tumulong upang maging isa ang West Region sa pinakamalalakas na estado sa Blue Realm. Ang mga cultivator mula sa West Region ay karaniwang mas malalakas kaysa sa ibang cultivator mula sa South Sky kahit na pareho sila ng antas. Pagkatapos noon, tumingin si Severin sa hilagang bahagi ng Midland. Karagatan iyon. Dahil doon, nakasiguro si Severin na iyon ang North Sea. Iyon ang lupain ng mga barbaro. Hindi nila iniisip na mahalaga ang pagpapalakas ng kanilang divine soul at nakatuon lamang sa pagpapalakas ng kanilang mga katawan. Kilala sila dahil sa Transmutation Circle at kasing lakas ng mga celestial beings. Katabi ng North Sea ang Thunderlight, Infinia Icefield, Las Bonercat, at Season. Nabasa lamang ni Severin ang tungkol sa mga lugar na iyon sa libro. Tumingin siya sa karagatan at napagtanto na mas malaki ang Blue Realm kaysa sa inaakala niya. Biglang yumanig ang espasyo sa paligid niya at bago pa niya namalayan ay wala na siya sa dati niyang kinalalagyan. Para bang nasa kalawakan siya dahil nakikita niya ang galaxy gamit ang kanyang mga mata. May isang portal sa unahan niya. Maraming black holes at vortex ang nasa tabi ng portal. Inisip ni Severin na ito ang Starry Sky Old Portal.
Upang makapasok sa Starry Sky Battlespace, kailangang dumaan sa Starry Sky Old Portal. Kung ang isang tao ay hindi determinado at walang malakas na isip, makukulong siya sa mundo ng ilusyon magpakailanman at kalaunan ay mamamatay. Pagkatapos, nakita niyang pumasok na sina Kali at ang iba sa portal. Kaya hindi na siya naghintay at pumasok ng may kumpiyansa. Nang gawin niya ang unang hakbang papasok sa portal, may isang pader na bato na humarang sa harap niya. Inukitan ito ng maraming divine spells. Bawat isa ay nagniningning na may prinsipyo ng batas at mahiwagang kapangyarihan na yumanig sa kanyang isipan. Natuwa siya at mabilis na lumapit sa pader na bato. Nang malapit na siyang maabot ang pader, kumibot ang kanyang primal spirit na para bang may nagsasabing may masamang mangyayari kung lalapit pa siya. At ang sandaling iyon ang gumising sa kanya. May mali. Napagtanto niya na ang kanyang paa ay nasa labas ng portal kung saan may napakaraming black holes at vortex sa ilalim ng kanyang paa. Nakakatakot na sandali iyon. Huminga siya ng malalim at naisip na muntik na siyang mahulog sa black hole. Kung nahulog siya sa black hole, alam niyang sa kasalukuyan niyang kapangyarihan, habang buhay siyang makukulong doon dahil dudurugan ng kapangyarihan ng black hole ang kanyang divine soul. Gayunpaman, kumalma siya at ipinagpatuloy ang paglalakbay. Maya-maya, may isang gusali na lumitaw sa harap niya. Marami siyang nakitang tao sa loob ng gusali at lahat ay nagtatawanan. May magagandang babae na sumasayaw at may kaaya-ayang musika. Tiningnan niya yun ngunit binaliwala ang lahat at naglakad lampas sa gusali. Maya-maya, nakarating siya sa isang larangan ng digmaan. Puno ito ng mabigat na pakiramdam ng dugo. Maraming bangkay ang nakahandusay at ang ilan sa kanila ay mga taong pinakamalapit sa kanya. Si Old Waco, Oscar, Daniela, Miles, Felipe, at marami pang iba. Nakahiga sila roon na may dugo sa buong katawan. Ngunit naglakad lamang si Severin nang hindi naaapektuhan. Pagkatapos, nakarating siya sa isang lugar na may ilang kristal na kabaong. Ang kanyang mga asawa at si Celine ay nakahiga sa loob ng bawat kabaong. Habang naglalakad siya lampas sa mga kabaong, narinig niya ang maraming mapang-akit na boses. Severin, ako ito, si Diane. Palabasin mo ako, Tay. Miss na kita. Sa kabila nito, nanatili siyang kalmado at naglakad lampas sa mga kabaong nang hindi tumitingin. Wala siyang ideya kung gaano na siya katagal naglalakad na para bang walang katapusan. Hanggang sa marating niya ang dulo ng portal at nakita niya ang isang bagong mundo sa harap niya. Sa totoo lang, isa itong galaxy. Maraming bituin at planeta ngunit napakatahimik. Pakiramdam niya ay napakalamig at napakawalang laman. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2295. Tumingin si Severin sa galaxy kung saan nakita niya ang buwan, araw, mga planeta, at bituin. Huminga siya ng malalim upang namnamin ang kapangyarihan ng galaxy. Nakakatulong ito upang palakasin siya at dagdagan ang dami ng kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan. Inihaplos niya ang sarili at nagbulong, isinasaad ba ito ang Starry Sky Battle? Napakakapal ng kapangyarihan ng galaxy dito. Sa katunayan, natuwa siya. Kung ito nga ang iniisip niya, mas mabilis siyang uunlad sa kanyang pagsasanay dahil sa kapangyarihan ng galaxy. Iba ito sa ibang mga labi na napuntahan ni Severin. Para itong ganap na ibang espasyo o isang bagong mundo. Umiling si Severin at itinigil ang kanyang pag-iisip. Pagkatapos, pinalabas niya ang kanyang divine sense upang siyasatin at tuklasin ang paligid. Bigla niyang napansin na ang mga nasa unahan niya ay wala na sa kanyang paningin. Wala kundi kawalan sa paligid. Inisip niya at sinabi, siguro ay hiwalay ang lahat pagkatapos makapasa sa Starry Sky Old Portal. Magandang bagay iyon. Kung makakatagpo siya ni Simeon ngayon, agad silang maglalaban. Ngayon na hindi na niya kailangan mag-alala tungkol kay Simeon, at inilabas niya ang charm na ibinigay sa kanya ni Oscar kanina. Sinuri niya ito gamit ang kanyang divine sense. Kaagad, lumitaw sa kanyang isip ang impormasyon tungkol sa Starry Sky Battlespace kasama ang mapa. Pagkatapos ng ilang sandali, binuksan niya ang mga mata. Tila kumpiyansa ang hitsura niya habang tumitingin sa paligid. Batay sa mga bituin,
Matukoy niya kung nasaan siya. Ang pinakamalapit na oportunidad sa lugar ay kung saan makakahanap ako ng metal oro, iniisip niya. Ang metal oro ay isang mahalagang metal na nabuo kapag ang lugar ay may pinakamakapal na kapangyarihan ng galaxy. Pagkatapos ng maraming taon, nagsama-sama ang kapangyarihan ng galaxy at naganap ang mga kemikal na reaksyon upang mabuo ang isang uri ng metal. Ang ilang bahagi ng mga spiritual weapon na gawa sa Blue Realm ay ginawa mula sa metal oro dahil nakapagbibigay ito ng dagdag na kapangyarihan sa sandata. Ang isang metal oro na kasing laki ng kamao ay sapat na upang makagawa ng superior quality na spiritual weapon. Sa katunayan, ang metal oro ay itinuturing na ordinaryong metal lamang sa Starry Sky Battlespace. Marami pang ibang kayamanan ang mas bihira kaysa sa metal euro. Halimbawa, ang 8th grade spiritual herb na kilala bilang 7 stars herb o mga kayamanan na kasing exclusive ng Star Gold. Ginagamit ang Star Gold sa paggawa ng Metal Arm or Divine Soldier, isang uri ng immortal weapon. Karamihan sa mga sacred land sa Midland ay may Metal Arm or Divine Soldier bilang kanilang ultimate weapon dahil naglalaman ito ng kapangyarihan ng parusa. Isang tama mula sa Metal Arm or Divine Soldier ay kayang durugan ang higit sa 10,000 ektarya ng lupa. Gayunpaman, kailangang dumaan ito sa ilang thunder strikes upang maging isang malakas na immortal weapon. Tanging ang Starry Sky Battlespace lamang ang may Star Gold na kailangan upang gawin ang Metal Arm or Divine Soldier. Umiling si Severin, huminga ng malalim, at kumalma. Pagkatapos, natukoy niya kung saang direksyon siya tutungo. Tulad ng sinabi ng lahat, ang Starry Sky Battlespace ay may mga oportunidad na kailangan ng isang cultivator upang umakyat at maging celestial being. Ngunit may kapalit ito dahil punong-puno ng panganib at patibong ang Starry Sky Battlespace. Sa bawat sulok ng Starry Sky Battlespace ay may black holes at vortexes. Bukod pa rito, may mas malaking banta, ang Galaxy Monsters. Naglalakbay ang mga Galaxy Monsters sa galaxy. Napakalakas ng mga nilalang na ito. Kayang tiisin ng kanilang katawan ang presyon ng mga black holes at vortexes. Ang kanilang kapangyarihan ay kasing lakas ng isang paragon. Sa malawak na kalawakan, ang mga dambuhalang nilalang ay may kapangyarihang kayang ipaloob sa kanilang katawan ang mismong mga elemento ng Nine Heavens Gale at mga black holes. Sa purong lakas pisikal lamang, ang mga dakilang nilalang na ito ay maituturing na kasing lakas ng mga Royal Paragon na practitioner. Ang mga dambuhalang nilalang na ito ay kumukuha ng lakas mula sa buwan at mga bituin, at ang kanilang kapangyarihan ay lumalago kasabay ng celestial power. Sinumang practitioner na haharap sa kanila sa labanan ay nahihirapang tapusin ang mga nilalang at mauubos ng lubos ang lakas. Mas pinipili ng mga practitioner na makipaglaban sa mga kapantay nila kaysa sa mga ganitong nilalang sa loob ng Starry Sky Battlespace. Sandaling makalipas, lumipad si Severin sa Starlit Void. Isang malawak na nebula ang nagtipon hindi kalayuan, na nagbigay ng nakakakilabot na anino laban sa madilim na kalawakan. Ang marahas na black holes ay sumabog mula sa mga black holes, kung saan ang mga elemento sa loob ay bumuo ng nag-aapoy na bola ng apoy. Ang mga naglalagablab na orbs ay hinahalo ang mga sinag ng bituin, na nagtitipon sa meteorites na bumuo ng celestial belt sa harap ng matalim na mata ni Severin. Ang mga meteorites na isinilang mula sa cosmic chaos ay bumuo ng meteorite belt, na nagpagliyab sa mata ni Severin ng kasabikan. Sa gabay ng mapa ni Oscar, natukoy ni Severin ang presensya ng metal oro sa loob ng meteorite belt. Kung makakalikom siya ng sapat na metal oro, maaaring ma-upgrade niya ang kanyang green shield upang maging elite quality spiritual treasure. Umaagos ang kasabikan kay Severin habang iniisip ang potensyal na pagpapahusay sa kanyang superior quality spiritual treasure. Sa pamamagitan ng karagdagang pag-refine, ang kakayahan nitong depensa at pagligtas ng buhay ay malaki ang maitutulong, lampas pa sa simpleng lakas sa labanan. Ang madugong labanan at matinding kompetisyon sa mga practitioner ay hindi lamang sukatan ng attainment. Lahat ng practitioner ay naghahangad na mabuhay ng mas matagal, at marami ang naglalagay ng malaking halaga sa pagpapahusay ng escape techniques o pagpapatibay ng kanilang depensang kakayahan. Iyon lamang ang tanging paraan para makaligtas sa mga sandali ng panganib.
Sa determinasyong iyon, pinakalma ni Severin ang kanyang espiritu at nag-channel ng enerhiya sa pinakamataas na antas bago pinalawak ang kanyang divine senses. Ang magulong espasyo sa loob ng belt ay nagdulot ng hamon, at ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng walang katapusang pagkaligaw sa void. Hindi ganoon kahirap para sa isang Royal Paragon na mauunawaan na ang intricacies ng espasyong iyon, dahil maaari pa rin silang makabalik sa Blue Realm kahit na may layo sila ng black hole. Gayunpaman, mas mataas ang panganib para kay Severin dahil sa kanyang antas bilang Paragon. Nananatiling mapagmatsyag, maingat siyang nagpatuloy, na dahan-dahan at matatag, habang sumusunod sa meteorite laden sa kalawakan. Mga isang katlo ng kanyang paglalakbay, napansin niya ang walang bilang na metallic grains na may silvery white na kislap at pumipintig ng malakas na kapangyarihan ng galaxy. Hindi mapigilan ni Severin ang kanyang kasab-ikan habang tinitingnan ang eksena sa harap niya. Napakarami ng metal oro. Sa unang tingin, napansin ni Severin ang napakalaking dami ng metal oro sa loob ng meteorite belt. Ang ilan ay kasing laki ng kanyang kamao, at sapat na iyon upang ma-refine ang kanyang green shield. Tuwang-tuwa si Severin para siyang nakatuklas ng kayamanan sa Starry Sky Battlespace. Naramdaman ni Severin na positibo ang kanyang kapalaran. Pagpasok pa lamang niya sa Starry Sky Battlespace, natagpuan niya agad ang isang meteorite belt na nagtataglay ng hinahangad na metal oro. Huminga siya ng malalim na pinigilan ang kasab-ikan, at mabilis na inilabas ang heavenly furnace mula sa kanyang storage ring. Hindi limitado ang kakayahan nito sa paggawa ng mga peel, at may kakayahan din itong hubugin ang mga kayamanan. Ang metal oro ay nakatago sa loob ng mga dambuhalang meteorites at kailangang kunin. Ang karaniwang mga meteorites, na walang halaga at hindi kasya sa kanyang storage ring, ay iniwan na lamang. Matapos ilabas ang heavenly furnace, pumalakpak si Severin at nagpakita ng tri-colored spiritual fire na bumuo ng dalawang naglalagablab na dragon. Pinalibutan ng mga dragon ang alchemy furnace. Nang matapos ang unang hakbang, niyuko niya ang kanyang kamay sa hugis ng kuko. Sa sandaling iyon, pinadaloy niya ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang kamay, na pinira-piraso ang ore. Agad itong sinunog ng alchemy furnace. Ang umiikot na spiritual fire ay nagbunga ng metallic liquid na parang mercury, at nagliliwanag ng malakas na star power at taglay ang likas na vitality. Ang tanawin nito ay nagdulot ng ngiti ng kasiyahan kay Severin. Bagamat maliit pa lamang ang unang kinalabasan ng metal oro, marami pa siyang natitirang meteorites. Ang metal oro na nakuha mula sa bawat meteorite ay maaaring magsama-sama at umabot sa laki ng isang kamao. Kailangan kong i-condense ang metal oro sa lalong madaling panahon bago magpatuloy sa kalaliman ng Starry Sky Battlespace, naisip ni Severin. Malayo pa ang outer reaches sa totoong core. Ayon sa mapa ni Oscar, ang core ang pinakamahalagang lugar sa Starry Sky Battlespace, dahil dito naganap ang labanan ng isang sinaunang true celestial laban sa isang extraterrestrial evil force. Ang dugo ng celestial ay tumulo sa void, at ang labis na lakas na dala nito ang nagbigay ng kakaibang katangian sa Starry Sky Battlespace. Sinasabing naroon sa core ang oportunidad na maging isang celestial. Pinangunahan ng layunin na tuklasin ang lugar para sa oportunidad, determinado si Severin na hindi ito palampasin. Mayroon din siyang pangalawang layunin, na subaybayan si Old Waco. Ayon sa mga kwento, pinatay ni Old Waco ang napakaraming tao sa Starry Sky Battlespace, kinidnap ang Paragon na babae, at sa huli ay naging celestial sa loob ng mas mababa sa isang siglo. Habang tumatagal, inilabas ng Heavenly Furnace ang napakaraming residuo ng meteorite, na nag-iwan ng kumikislap na sphere ng golden metal oro. Tumango si Severin at naisip, ngayon na nakalap na ang metal oro, oras na para lumipat sa susunod na destinasyon. Habang naghahanda ng umalis, isang galit na ugong ang umalingaw mula sa meteorite belt. Mula sa Epic Enter, sumabog ang isang dambuhalang meteorite at lumitaw ang isang napakalaking halimaw. Kasing laki ng isang maliit na burol, ang halimaw ay natakpan ng silver white na kaliskis at kahawig ng buwaya. Tinititigan niya si Severin ng may nakakatakot na tingin, at ang mga mata nito ay nagliliwanag sa malamig na berdeng liwanag. Ang napakalakas na aura nito ay sumabog sa paligid,
na nagpapalabas ng bagyo ng Nine Heavens Gale at mga elemento na pumapalibot sa halimaw. Galaxy Monster ba ito? Naisip ni Severin habang ramdam niya ang matinding sakit ng ulo. Hindi inasahan ni Severin na makakita ng dambuhalang Galaxy Monster sa loob ng meteorite belt. Napagtanto niya na ang lugar na kanyang sinakop ay pag-aari ng nilalang, na matagal nang natutulog sa gitna ng mga meteorite hanggang sa maistorbo ng pagpasok ni Severin ang kanyang teritoryo. Ang pagnanakaw ng lahat ng metal oro at paglabag sa santuwaryo nito ang nagpaalab sa galit ng nilalang. Lumabas mula sa meteorite ang Galaxy Monster at umugang ang ungol nito sa paligid. Umikot ang elemental energy sa paligid nito at nabulabog ang espasyo sa paligid. Umusad ang nilalang palapit kay Severin nang nakabuka ang bibig. Agad na ginamit ni Severin ang green shield sa ibabaw ng kanyang ulo. Sumabog ang berdeng liwanag at bumuo ng depensibong harang sa kanyang paligid. Tumama ang mga ngipin ng halimaw sa shield na nagdulot ng malakas na tunog ng metal. Nang mapansin ng nilalang na nabigo ang pag-atake nito, nagliliwanag ang mga mata nito sa galit at umugang muli bago muling umatake kay Severin. Ang mga kaliskis nito ay kumikislap sa pilak at nagsanib sa isang beam na kasing laki ng gilingang bato sa loob ng maruming bibig nito. Naitaboy ng green shield ang pag-atake, ngunit may mga palatandaan ng pagkasira. Bagamat matagumpay na nablock ang atake, napansin ni Severin ang bitik sa shield at unti-unting hamina ang kinang nito. Ang green shield, na nakuha niya, kapalit ng ilang batch ng 7th grade breakthrough pills mula kay Oster, ay nababali sa ilalim ng puwersa. May utang pa rin siya sa sekta ng 3 batch ng breakthrough pills. Sumiklab ang galit ni Severin at umungol siya sa puot. Agad na inilabas ni Severin ang Scarlet Sky Sword, ang talam ay puno ng sword wheel na pumutol sa paligid na espasyo. Mahigpit na hinawakan ang espada, nagpakawala siya ng libu-libong sword beam sa Galaxy Monster, at bawat isa ay umaabot ng 10,000 talampakan at winasak ang lahat sa daraanan nito. Tumunog ang paligid ng matamlay na pagsabog habang nagkakabiyak ang armor ng dambuhalang halimaw na may kislap ng pilak. Hindi ito natakot at nagpatuloy sa paglapit, at hindi pinapansin ang atake ni Severin. Nang lumapit ang halimaw, sumuntok si Severin, na pinuno ang suntok ng umaalimpuyong kapangyarihan ng kanyang dugo at enerhiya. Nagniningning ang kanyang kamao na parang araw habang tumama sa halimaw. Ang impact ay umalingaw na parang banggaan sa isang matatayog na bundok. Nagpadala ng shockwave sa mga nanlalamig na braso ni Severin at unti-unting kumain ang frustration sa kanya. Hindi ba ito nilalang na may kahinaan? Naisip niya. Bagamat hindi sobrang malakas sa abilidad, ang Galaxy Monster ay may pisikal na katawan na halos kasing tigas ng spiritual treasure. Balot sa silver iron scales na parang mga copper nails, na kayang tiisin ng nilalang ang mga atake ni Severin. Pagkatapos ng ilang palpak na pagtatangka, nanlalamig at masakit ang braso ni Severin. Hindi ko na kaya ito. Napakalakas ng pisikal nitong katawan, naisip niya at nagdesisyon na baguhin ang taktika. Inilapat niya ang isang teknik para lumayo sa halimaw at agad na inilabas ang kanyang pinakamahalagang spiritual treasure, ang Sky Soil Zenith. Habang lumalaki sa ere, umabot ang Sky Soil Zenith sa laki ng bundok at naglabas ng napakalakas na aura. Bumigat ang presyon sa Galaxy Monster, at sa kabila ng matigas nitong katawan, unti-unti nang nagkakabiyak ang mga kaliskis nito. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng dambuhalang halimaw habang ang Sky Soil Zenith ay lumaki hanggang sa laki ng bundok at bumagsak dito. Nagsimulang matanggal ang mga pilak na kaliskis ng halimaw, na palatandaan na nagbunga ang desisyon ni Severin na baguhin ang taktika. Dahan-daang bomb alert ang ginhawa sa kanya. Kung nabigo ang Sky Soil Zenith, tanging pagtakas na lamang ang magiging paraan ni Severin. Dahil nakuha na niya ang metal oro mula sa meteorite belt, walang saysay na makipagtagisan pa sa halimaw ng matagal. Ang halimaw ay may maraming mahalagang aspeto, ang dugo nito ay isang 7th grade na sangkap na kapakipakinabang sa alchemical pills, habang ang matibay nitong laman na pinagtibay ng maraming taon ng kapangyarihan ng galaxy ay maaaring gamitin bilang sangkap sa alchemy o bilang pagkain. Ngunit ang pagkuha sa mga mahalagang bagay na iyon ay nangangahulugan na kailangan niyang isugal ang kanyang buhay.
Matagal nang naninirahan ang halimaw sa Starry Sky, tinitiis ang walang humpay na hampas ng Nine Heavens Wind pati na rin ng black holes. Ito ang dahilan ng matigas nitong balat na parang kuko at lakas na tinitibay hanggang sa makipantay sa spiritual treasures. Sa kasamaang palad, ang halimaw na iyon ay may malakas na depensibo at ofensibong kakayahan na kayang pumatay ng mabilis sa mga Paragon level na practitioner. Kailangan kong tapusin ito, at mabilis. Naisip ni Severin. Ang matagal na laban ay maaaring makaakit ng hindi kanais-nais na atensyon at lalo pang palalain ang kanyang mga pagsubok. Sa matatag na ekspresyon, muling ginamit niya ang Sky Soil Zenith, na nagdulot ng maririnig na pagputok habang nabasag ang void. Sumama sa turbulence ng black holes ang elemental energy. Umugang ng matindi ang halimaw, na itinataas ang mga braso nito upang ihampas kay Severin at durugan sa ilalim ng kanyang nakakatakot na lakas. Tumugon si Severin sa paparating na atake at ginamit ang Green Shield upang bumuo ng protection. Itinulak ng impact si Severin pabalik at seryoso ang kanyang ekspresyon. Napakalakas talaga ng puwersa ng halimaw at walang tanda ng paghina. Walang oras para mag-isip. Nagliwanag ang kamay ni Severin ng madilim na liwanag at tinawag ang Sky Soil Zenith sa ere. Sumabog ang kayamanang ito sa bahagyang liwanag ng rainbow-colored divine light at lalo pang lumakas ang aura nito. Ang kapangyarihan nito ay lumaki hanggang sa winasak ang paligid na espasyo sa isang nakakabinging tunog. Tinitiis ng Galaxy Monster ang isa pang malakas na hampas, na nagkalasa ng mga kaliskis at tumalsik ang gintong dugo sa meteorite belt. Sinamantala ni Severin ang pagkakataon, hinawakan ang Scarlet Sky at pinadaloy ang walang hanggang sword wheel sa mabilis at malakas na liwanag ng espada. Pinasaklawan niya ang halimaw ng walang alinlangan. Puno ng gintong liwanag ng espada ang kalangitan sa isang nakamamanghang tanawin. Hiniwalay ang void, winasak ang elemental energy at ang Nine Heavens Gale habang dahan-daang bumagsak sa Galaxy Monster. Sa sumunod na segundo, may maririnig na mabigat na tunog mula sa dating galit na halimaw. Napansin ni Severin ang gintong sinulid na bumubuo sa katawan nito at dahan-daang kumalat sa buong katawan. Pagkalipas ng ilang segundo, sumabog ang gintong sinulid at nahati ang Galaxy Monster sa dalawang pantay na bahagi. Habang nasasaksihan ang pagkamatay ng nilalang, huminga ng malalim si Severin at nakaramdam ng malaking ginhawa. Kabanata 2300. Tunay ngang karapat-dapat sa reputasyon nito ang Starry Sky Battle Space bilang isang ipinagbabawal na lugar sa loob ng 13 estado ng Blue Realm. Ang mga dambuhalang halimaw ay mas malakas kaysa sa mga human Paragon ay laganap kahit sa mga gilid lamang nito. Nagiging seryoso ang mukha ni Severin habang inaalala ang delikadong engkwentro. Halos nailigtas siya ng huling laban. Maraming panganib kahit nasa mga hangganan lamang ng Starry Sky Battle Space, kaya hindi alam kung anong iba pang panganib ang nagkukubli sa kailaliman nito. Ang panganib sa loob ay bahagi ng kasikatan ng Battle Space bilang pinakamapanganib na lugar sa 13 estado ng Blue Realm. Saan ka man tumingin, nariyan ang chaotic black holes at Nine Heavens Gales, bukod pa sa mga galaxy monsters. Ang mga kwento ng napakaraming henyo na nalugi sa panganib sa bawat pagbukas ng Starry Sky Battle Space ay nagdagdag ng kasamaan ng lugar. Gayunpaman, ang pagsubok ay may kaakibat na oportunidad. Ang mga nakaligtas sa panganib at nakalabas ng buo mula sa espasyo ay madalas na nagtatamaw ng dakilang tagumpay. Ayon sa kaalaman niya, nalakbay nina Oscar at Jason ang panganib ng Starry Sky Battle Space noong kabataan nila, kaya nagkaroon sila ng pagkakataon maging mga kinikilalang Royal Paragon level na powerhouse. Ipinapakita nito kung gaano nakakatakot at kahanga-hanga ang Starry Sky Battle Space. Umiling si Severin upang itaboy ang mga isipin. Kinuha niya ang 2 pil mula sa kanyang storage ring upang mapunan ang naubos na spiritual energy. Pagkatapos gamitin ang kanyang divine sense upang tiyakin ang pagkamatay ng Galaxy Monster, lumapit siya sa dambuhalang bangkay. Puno siya ng pananabik habang inihahanda ang sarili na suriin ang mga nakuha. Ngunit bago pa siya nakalapit sa bangkay ng Galaxy Monster, biglang sumabog ang itim na liwanag, at 100 talampakan sa likod niya. Mabilis siyang tumugon at ginamit ang Green Shield sa ibabaw ng kanyang ulo upang hadlangan ang hindi inaasahang atake.
Nagbago ang ekspresyon ni Severin at pinalawak ang kanyang divine senses upang alamin ang umatake. Sino ito? Isang nagulat na tinig ang narinig ni Severin, napagtagumpayan mo ang aking atake. Pero malinaw na napagod ka na sa laban. Lumitaw ang isang bitek sa espasyo bago ang meteorite, at doon ay lumitaw ang isang binatang nakaitim na robe. Ang kanyang mukha ay mayroong mabangis na itsura, at ang kanyang makakapal na kilay ay may maliit lamang na puwang sa gitna. May gintong bracer sa kanyang palso na naglalabas ng banayad na spiritual light. Isang aura na karapat-dapat sa level 3 Paragon ang nagmumula sa lalaki. Ang lalaki, si Alva Jurian, ay tila nagulat ng kaunti. Hindi niya inaasahan ang pag-iwas ni Severin sa kanyang sneak attack. Nasa malapit siya habang nakikipagbuno sa Galaxy Monster at naakit ng kaganapan ng laban. Agad niyang naisip na manahimik muna sa anino. Pagdating sa Meteorite Belt, napansin niya ang isang tao na nakikipaglaban sa Galaxy Monster. Bagaman una siyang nag-atubiling makialam, nagbago ang isip ng matuklasan ang presensya ng Metal Oro. Napagtanto niya na nakuha na ni Severin lahat ng Metal Oro doon. Ayaw ni Alva na mapalampas ang pagkakataon. Ang paggamit ni Severin ng Sky Soil Zenith sa laban sa Galaxy Monster ay labis na nagustuhan ni Alva. Nagpasya siyang maghintay ng tamang pagkakataon upang agawin ang kayamanan mula kay Severin. Kaya't nagpasya si Alva na magtago sa likod ng isang meteorite at maghintay hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon na samantalahin ang pagkapagod ni Severin pagkatapos ng laban. Hindi niya inasahan na patuloy na mapapanatili ni Severin ang natatanging persepsyon sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanyang sneak attack at pagtuklas sa kanyang presensya.